Sa mga nakalipas na taon, tumataas ang bilang ng mga estudyanteng repeater sa public elementary at high school ayon sa Department of Education. Ano nga ba ang mga dahilan sa likod nito at paano ito masusolusyonan? May news to go si Maki Pulido. Hirap pa rin sa simpleng math problem na ito ang 13 anyos na si Mel, di niya tunay na pangalan. First year high school na sana siya pero magre-grade 4 pa lang ngayong pasukan. Dahil sa paulit-ulit na pagbagsak sa karamihan ng kanyang mga subject, 3 taon siyang napako sa grade 1 at 3 taon din sa grade 3. Siya mismo, hirap daw at di naman ginusto ang kanyang sitwasyon. Kapag tinataas ko yung kamay ko, wala. Hindi ko alam. Pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko. Bobo daw ako. Ano sabi mo sa kanila? Sabi ko, wala namang bobo. Mahirap. Imbis na ano na siya sa ibang bawat ano ng pag-aaral niya, balik na naman siya sa dati. Sayang yung taon niya. Kwento ng kanyang teacher na si Ma'am Rosie, hirap makapag-focus si Mel sa kanilang klase na kadalas ay may 60 estudyante. Mahina siyang makapick up ng direction. Hindi niya ganung madaling naiintindihan pag nagdi-discuss ako sa harapan. Kasi may iba siyang ina-attentionan eh. Ginagawa? Mahilig siya magtupi-tupi ng papel na ginagawa niyang eroplano, laruan, mga ganun. Hindi nag-iisa si Mel. Katunayan, tumaas ng 25% ang bilang ng mga repeater sa mga public elementary at high school noong 2010 kumpara sa tala noong 2004. Pero naturingan mang repeater, hindi raw dapat sila binabansagang bobo o mahina ang ulo. Masama i-brand ang bata na bobo dahil syempre it carries some stigma and then it affects the self-esteem, the self-confidence, which makes the child actually perform less in school. Una-una, hindi tayo dapat mag-discriminate sa mga bata. Hindi dapat sila ay itabi na lang, di ba? Dahil sila ay nahuhuli o kaya mahina sa klase. Ang dapat nga ang gawin ay sila ay mas tulungan pa. Ayon sa mga eksperto, dapat daw tukuyin kung ano ang ugat ng mababang grado at tulungan silang makaagapay. Sa kaso ni Mel, laro at madalas na panonood ng TV ang balakid umano sa kanyang pag-aaral. Nakakatamad. Mag-ano ng babasahin. Kakatamad. Nood ang TV. Di ko na maaalala. Pagkatapos tulog na. Kailangan supervised yung use ng internet. Pangalawa, games should not be allowed except as a reward after work, after studying. Payo naman sa mga guro, maging sensitibo sa mga kalakasan at kahinaan ng estudyante at maging creative sa presentasyon ng mga aralin. At sa halip na parusahan o sermonan ng mga di makasabay, engganyohin sila sa pamamagitan ng positive reinforcement o reward-based discipline tulad ng papuri sa ipinapakitang improvement. Sa bahagi naman ni Teacher Rosie, nangako siyang itutuloy ang one-on-one remedial class nila ni Mel 3 beses kada linggo. Binibigyan ko siya ng remedial para matuto ang bata. Ma-develop yung skills nila, lalo na sa age niya. Kasi palagi nga siya naiiwan. Gusto ko na po magbagong buhay. Para matulungan ko nanay ko sa gawain. Pero sa ganito ba namang siksikan, kakulangan ng mga silid-aralan, pati na guro sa mga pampublikong paaralan, hamon ang ganap na tumutok sa mga araling magpapalawig ng kaalaman. Kaya naman ang problema ng mga repeater, hindi lang problema ng mga estudyante at kanilang mga magulang, kundi pati na ng buong sistema. Huwag lang natin lagay sa mga bata ang burden. Ang edukasyon kasi ay karapatan ng bawat bata. Diba? At responsibility yan ng lahat. Maki Pulido, GMA News.